O, di ba? Ayan, oh. Pero okay na to. Tara na. Nakikita mo ba yan? Kung hindi, malabo ang iyong mata. Wala ka na naman kasing pera. Napadpad tayo ngayon dito sa Rodriguez Rizal. Ayan, oh. Titingnan natin kung meron tayo ritong makikita na bonsai material sa mga gilid ng kalsada. No? Tara. Kung balikan man ang hirap, luha at lahat. Ito ang paborito kong desisyon at... Gusto mo ba agad magkaroon ng bonsai? Bumili ka. Meron tayo ditong isang nakita na daanan. Ano to pakiling, yung isis. Pero pwede na to. Eto oh. Ayan oh. O diba? Oh, may maganda siyang trunk. Oh. Diba? Oh. Diba? Ano sa tingin nyo? Maganda? Kunin natin. May dalawang klase ng pakiling isis. Yung isa, yung pahaba yung dahon. Tapos yung isa naman medyo pabilog. Itong nakuha natin, pabibaha. Hindi, pahaba. Pero kaya natin to kinuha kasi ang ganda ng mga ugat niyan. Ayan oh, nakikita nyo ba? Kaya goods na goods to kapag training natin. Maganda, di ba? Oo. Nakaisa na tayo. Kahit na isis lang to o pakiling pero maganda naman. Tara, hanap pa tayo ng iba. Ito, huminto naman tayo dito sa may tulay. Ito oh. Kasi dito sa part na to, meron tayong nakita bayabas pero maliit lang. Ayan oh. Eto may bayabas oh. Ay kasi mahirap tayong makakuha nito. Ngayon tingnan natin kung yung puno okay, no? Ayan oh. Okay naman yung puno. Kaya natin kukunin ang bayabas na to kasi gagawin natin tong parang punla. Bihira kasi akong makakita ng medyo yung malaking bayabas na pwedeng kunin as a material. Dahil nga sa hindi naman tayo nakakapag-hunting sa magubat. Kaya ang gagawin na lang natin, bubuhayin natin tong bayabas na to at gagawin natin source ng mga bayabas cuttings. Kasi maliit pa naman to At syempre baka makakita pa tayo sa ibang pagkakataon pag nag-hunting tayo ng talagang bayabas na malaki. Tsagain na lang muna natin to kasi baka mabuhay natin, di ba? Mahirap din kasing buhayin to Ito ay bayabas O di ba? Parang rap style pala yan, no? Tamang-tama to sa maliit lang. So, ikat natin dito. Yan. O, nakakuha tayo ng bayabas. O, maliit nga lang. Pero okay na to. Ngayon, pabalik na tayo. Papuntang Quezon City. Titingnan natin yung mga parte na gilid ng mga kanal dito. Kung makakakita tayo ng mga bonsai material. Kasi dun sa side, nung papunta tayo dito sa parang Tagumpay o Rodriguez Rizal na to, wala tayong masyadong nakita. Pero baka dito sa right side na to, pabalik, dito tayo makakita ng bonsai material. Alam nyo, last time, matagal na panahon na pala, mga year 1997, 98. Itong lugar na to, hindi pa ganito kalapad. Makitid lang to, bali 2 lanes lang. Pero ganito na pala ang lugar na to sa kasalukuyan. Ayan o. Kasi nga maraming bumabiyahe dito na mga truck ng basura dati at saka yung mga truck papunta sa siguro sa mga quarry sa taas ng bundok. At itong parte na to ang tinatawag dati na parang Little Baguio. Kasi medyo matarik at masigsag dito sa parting ito. Sana makakita tayo ng malupit na materyales, no? At dapat sa susunod, baka layo-layo tayo ng puntahan. Yung parang tipong road trip, di ba? Tapos magandang mga location, mga tanawin. Ito, may nakita naman tayo. Ito, Picos religiosa, oh. So, maganda naman ang base nito. Ayan, oh. Ang kailangan nito pa ito. Yung ganitong Picos religiosa, marami akong nakita sa may papuntang monumento. At saka sa mga yung 10th Avenue, yan, mga 9th Avenue, mga avenue doon.
Ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag ganitong kunin, ang mahalaga na tools dito, yung pait. Nakita niyo? Dapat mag-invest kayo sa pait o sa chisel kasi yan ang isa sa importante na tools sa pagbobonsai. Napaka magamit niyan. Ang chisel ang isa sa pinaka magandang gamit sa mga pandukot ng ugat. Marami kang pwedeng makuhang mga potential bonsai material na gamit lang yung martilyo at saka yung chisel. Ayan o. Diba? Sa tingin ko nakakuha na tayo ng mga materyales na hinahanap natin. At tara, muna, hindi pa pala. Meron pa tayong isang nakita rito oh. Sa katabing-katabi lang. Ayan oh. Buti na lang nakita ko to bigla, no? Kasi alam nyo ba, ito yung magandang bonsai material na panglaban para sa akin ha. Pwedeng panlaban sa hibiscus Taiwan. Lalo na itong variety na to ng ficus o itong tibig labnog. Napaka-common dito sa Pilipinas at na mga nasa gilid lang ng estero, sa kalsada, sa kanal, kahit saan. Katulad niya no, nakita ko tumubo dyan sa ugat ng malaking puno. Ayan, nakuha natin no. Oo. Diba? Maganda yan. Tara na. Nakakuha tayo ng 4 na materials no. At masasabi natin na mga potential yung nakuha natin. Maliban dun sa guava o bayabas na kaya lang naman natin kinuha yon para magkaroon tayo ng punla. Dahil naisip ko mas maganda siguro sa mga bayabas ay air layering. Nahirapan kasi akong bumuhay ng bayabas. Dahil yung mga matured na iko-collecta mo galing sa wild. Pero sa mga napapanood ko, parang air layering yata yung technique na ginagamit nila. At isa pa sila gumagamit ng mga root grower. Kaya ganun siguro na napatutubo nila yung mga bayabas at saka yung sampalok. Isa pa yon sa mahirap na buhayin. Pero masasabi ko na success tayo dito sa ginawa nating bonsai hunting na to. Kasi yung mga nakuha nating mga bonsai material dito, kahit yung iba common pero talagang maganda at matanda na o matured na yung pinaka-base. Ang pag-workshop ng mga bonsai material ang isa sa hindi dapat katamaran. Ito talaga kapatsagaan. Sa pagbubonsai, puro tiyaga ang kailangan hanggang sa pagpapatubo. Pero dito sa pag-workshop, tsatsagain mo rin to. Ito kasi yung state ng bonsai material na parang pundasyon. Dito magsisimula yung panibagong magiging outcome ng kahoy na kinuha mo sa wild. Ito yung magdidikta, kumbaga, parang outline, no? Parang sa arkitekto, parang yung drawing. Kaya talagang tinatsaga talaga ang pag-workshop. At sa pag-workshop, kailangan mataas o malayo ang pukol ng pananaw mo. Meron kang future preferences dun sa bonsai material na in-workshop mo. Kahit na ang totoo, pwede pa namang magbago kung ano ang bonsai style ng bawat bonsai material na nakolekta. Kasi depende yan sa itutubo o kung ano magiging development ng mga sanga na tutubo dyan sa bonsai material. May pagkakataon din kasi na kahit gaano kaganda ang preparasyon mo dito sa mga materials na to, hindi nabubuhay. May mga ganun Meron ngang mga materyales o species na napakahirap buhayin. Ngayon, lahat ng mga updates natin sa mga materials na to, ipopost na lang natin sa YouTube Shorts. No? Abangan ninyo doon at makita nyo yung development ng mga materials na nakolekta natin. But at this moment, ayan nagkaroon naman ng shoots to, nabuhay na yung isa, yung Ficus religiosa. No, ayan nakikita ninyo. Pero hindi pa masyadong humahaba yung sibol niya. Tapos, ayan naman nakikita ninyo yung Ficus septica o yung tibig. Meron na ring shoots. Hindi naman mamamatay yan, mabubuhay. Kaya lang ang pinaka-aim sana natin, mas marami sanang tumubo ng mga sanga sa palibot para may mga choices tayo sa branch selection, no? At ito naman yung ating isis o pakiling. May mga shoots na rin pero ang igsi pa. Kasi papuntang 3 weeks pa lang yata ito. Anyway, mabubuhay din naman yan. At yung pang-apat naman, yung bayabas,
na hindi ako masyado naniniwala kasi mahilig yan na mameke eh. Kunyari may lalabas na suits pero magda-dye back. Pero ngayon patatagalin ko na yan na merong kulob na paunti-unti lang yung paglaki ng butas, no. Yan ang pagkaka-ICU natin. Yan, katulad ng nakikita ninyo. So, kung hindi ka pa naka-follow, hindi ka pa naka-subscribe, mag-subscribe ka na kung mahilig ka sa mga miniature. At i-follow mo ang channel na to. At sa lahat naman na patuloy na sumusuporta, maraming salamat sa inyo.